Para po sa devotion natin patungkol po sa Jehovah Jireh. Dito po pinag-usapan natin na ano yung kahulugan ng Jehovah Jireh. The Lord will provide. Now, marami po sa atin, iniisip natin, no? Siguro in the past, na pag sinabi natin the Lord will provide, Jehovah Jireh, naisip agad natin yung mga daily provisions, mga daily needs natin. Pero, dati ako, before, no? Yun lang yung nasa isip ko. Pero hindi ko naunawaan na yung Jehovah Jireh, ito ay patungkol kay Kristo. Ito ay Christocentric. Nung sinabi ni Abraham na Jehovah Jireh, basically, ang sinasabi niya, God will provide His own son as a substitute. Kasi po si Isaac, imbis na siya yung patayin, merong ram na provide yung Diyos bilang substitute kay Isaac, at yun yung inalay doon sa altar. Now, si Abraham, bagamat si Isaac hindi namatay, no, at merong bagong alay na ibinigay, yun yung ram, hindi inisip ni Abraham na yun na yung provision ng Diyos. Kaya ang tawag niya doon sa bundok na yon, tingnan po natin, no, sa verse 14. So Abraham called that place, the Lord will provide. So ito po ay naka-future tense. The Lord will provide. Hindi po sinabi ni Abraham na the Lord has provided. Na okay, nandito na yung ram. Ito na yung provision ng Diyos. Hindi po ganun eh. Ang sabi rito, the Lord will provide. Ibig sabihin, yung ram, yung tupa na inalay doon sa altar na yan, na pinag-alay ni Abraham, sa isip ni Abraham, ito ay simbolo lang. Meron talagang iaalay. Sabi niya, on this mountain, nakita niyo po yung kasunod, and to this day it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Kaya po ako naniniwala po ako na same mountain range, kung saan inalay si Isaac, doon din inalay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, alam niyo po, itong lugar na ito ay Moriah. At yung Moriah po, mountain range po yan, no? Diyan itinayo ang templo ng Jerusalem. At doon sa templo ng Jerusalem, kung saan outside of that, doon po ipinako ang ating Panginoon Jesucristo. Merong specific place kung saan pinako si Jesus Christ. And I believe yun yung specific place na pinag-alayan kay Isaac. Although, pag pumunta ka sa Israel, maraming mga theories kung saan inalay si Isaac. At, maraming So ako, tingin ko, in my own understanding, possible na exact place kung saan inalay si Isaac, doon din inalay si Jesus Christ. Again, sa Israel, maraming mga theories kung saan inalay si Isaac. So, yung Jehovah Jireh po, ito po ay patungkol kay Jesus Christ, ultimately. Now, pwede ba natin siyang i-apply sa ating pang-araw-araw na pangailangan? Of course. Ang maganda nga po nito, sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 32, na inalay na ng Diyos, ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Ang tanong, meron pa bang mabubuting bagay na ipagkakait ang Diyos mula sa atin, na naririyan nasa kamay ng Diyos tapos hindi niya ibibigay? Kaya nga po, makikita po natin sa Romans chapter 8. Dito rin, sa same chapter na ito, sulat po natin dito sa 16 and 17. Ito po yung isa sa mga namamangha ako na verse sa Bible. Sabi dito, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. Dito ako namamangha kasi dito makikita natin na tayo'y ginawang kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning to say, lahat ng pagmamayari ni Jesus Christ ay pagmamayari mo rin. Co-heirs with Christ. Ganun po kalalim itong verse na ito hanggang ngayon. Kaya madalas niyo pong maririnig sa akin itong verse na ito. Kasi ako namamangha eh. Tayo'y kasamang tagapagmana ni Kristo. Meaning to say, lahat ng pagmamayari ni Kristo, pagmamayari mo rin, walang
wini-withhold. Walang hindi ibibigay ang Diyos sa atin. Gayon na ibinigay niya na si Kristo Jesus para sa atin. Kaya po mga kapatid, kung nagtatanong kayo ngayon, bakit parang hindi naman, no? Bakit parang ang daming mabubuting bagay hindi ko na-experience? Mga kapatid, unang-una, si Kristo ibinigay na para sa'yo. Jesus Christ should be enough. Now, yung mga material na bagay, kaya sa totoo lang, no, na hindi tayo nagkakaroon, lahat, no, magkakaiba tayo. Hindi tayo pinagkakatiwalaan. Kasi sa totoo lang, tayong mga tao, minsan yung blessing ng Diyos nagiging sumpa sa atin. Why? Because we cannot manage the wealth of God. We cannot manage, the material blessings of God. Kaya madalas hindi ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero it doesn't mean God is not good. It doesn't mean that God is withholding something beautiful and good for us. Nangangulugan lang po mga kapatid na ayaw ng Diyos na malayo tayo sa Kanya. Kasi minsan yung blessing ng Diyos, na-promote ka sa trabaho o kaya pinagpala ka ng Diyos na isang negosyo, minsan yung negosyo na yun, napapalayo pa tayo sa Panginoon. So, pero dito sa verse na ito, sa Romans chapter 8, verse 16 and 17, kapag tayo ay perfect na, no, hindi na tayo nagkakasala, doon natin may experience na, lahat pala ibibigay sa atin ng Diyos kasi tayo ay kapwa tagapagmana ni Kristo. Ibig sabihin, dito sa lupa, minsan maraming blessings na dapat para sa atin, pero hindi binibigyan ng Diyos para sa atin kasi alam ng Diyos, nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Alam ng Diyos na hindi natin mamamanage. Kasi hindi tayo perfect. Hindi pa tayo perfect na wala pang resurrected body. Someday po kasi pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, tayo magkakaroon ng resurrected body and we will become like Jesus just as He is. Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 2, we will see Him as He is. Therefore, we will be like Him as He is. So, I hope meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito at mas lumalim po yung kaunawan natin patungkol sa Jehovah Jireh. Sa pagpalain po kayo ng ating Panginoon, see you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.